Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gemma. Tubong Negros po ako at nais ko ring ibahagi yung naging karanasan ko noon. Bali lumuwas po ako ng Maynila para may makasama yung ate ko sa bahay. Kasalukuyan po kasi niyang ipinagbubuntis noon yung panganay nilang anak. Pareho silang pumapasok noon ni kuya pero dahil sa malaki na ang tiyan ni ate, kung kaya minabuti niyang manatili na lang muna sa bahay. At dahil sa gabi na umuuwi si kuya, kaya pinapunta nila ako sa kanila. Nung mga unang gabi ko doon sa bahay nila, ay normal naman po ang lahat. Wala naman akong napapansing kakaiba. Bali ang ginagawa ko lang talaga ay samahan si ate at tulungan na rin siya sa mga gawaing bahay. Isang araw ay naisipan ni ate na magpunta kami sa bayan para bilhan ako ng karagdagang damit na pangbahay at saka tsinelas. Nang naroon na kami at kasalukuyang pumipili, ay napansin ko ang isang babae na lumapit sa amin at tumabi ito kay ate. Wala naman itong sinabi, basta naandun lang siya at pinagmamasdan kami. Naisip ko naman na marahil ay hinihintay lang niya kami na matapos, nang upang sa ganon ay siya naman ang bibili. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa babae dahil nakaramdam ako ng pagkailang. Kaya napapasulyap ako sa kanya at napansin ko na titig siya sa tiyan ng ate ko, na halos hindi talaga siya kumukurap. At ang lalo ko pang ikinagulat ay bigla niyang inilabas ang kanyang dila na para bang takam na takam siya. Kaya naman hinawakan ko si ate sa kanyang braso at mas lalo ko pa siyang dinikitan para takpan ko siya mula doon sa babae. Nang paalis na kami ay nakita kong nakatingin pa rin ito kay ate. Tapos nang tumingin ito sa akin ay nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kaya kinabahan akong bigla. Nang nakauwi na kami at papasok na sa bahay, ay bigla akong napalingon sa aming likuran dahil parang mayroong naroon. Pero nang lingunin ko yon ay wala naman ako nakita. At napatingala ako nang marinig ko ang huni ng isang ibon na nasa puno. At medyo nagtaka ako dahil sa ilang araw ko na doon kanila ate ay wala naman ako nakikitang ibon na ganon na dumadapo doon malapit sa bahay. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng mga pinagkainan namin, ay nakarinig ako ng mga pagkaluskos. Parang mayroong nagpapabalik-balik doon sa may gilid ng bahay. Kasalukuyan na noong nasa kwarto sila ate at ako na lang mag-isa ang naroon. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa loob ng bahay, ay sinilip ko kung ano yung lumilika ng pagkaluskos na iyon. Pero wala naman akong makita. Kaya tinapos ko na yung aking ginagawa. Ngunit hindi muna ako nagtuloy sa aking kwarto. Nanatili lang muna ako sa sala at binuksan ko yung telebisyon. Habang nanonood ako ay bigla naman nagkahulan yung mga aso. Kung kaya napatingin akong bigla sa may bintana. Tumayo ako at naisip kong isara na iyon. Uso kasi nung mga panahong iyon doon kanila ate yung mga magnanakaw na namamasok talaga ng bahay. Kaya iyon kaagad ang naisip ko.
na baka may gumagala na namang magnanakaw. Kung kaya nagkahulan yung mga aso. Matapos kong maisara yung bintana, ay bumalik na ako sa panonood. Pero kakaupo ko pa lamang, ay bigla na lang may kumalabog naman dun sa may dingding ng bahay. Kaya nagulat ako. Pati nga sila ate at kuya noon ay napalabas ng kanilang kwarto. At tinanong ako kung ano daw iyon. May kinuha si kuya sa itaas ng kanilang tukador at lumabas ito ng bahay. Sumunod naman kami ni ate sa kanya. Sa tulong ng flashlight mula sa kanyang cellphone ay nakita namin ang isang patay na pusa. Sariwa pa ang dugo nito at parang binalian ito ng leeg. Natakot kaming bigla, lalong-lalo na si ate. Kaya sinabihan niya si kuya na pumasok na kami ng bahay. Itinapon naman ni kuya yung pusa sa malayo. Binili na nila ako na isara kong mabuti yung pinto bago ako matulog. At bumalik na sila sa kanilang silid. Isinara ko na rin kaagad mabuti yung pinto. At hindi ko na ipinagpatuloy pa yung aking panunood. Pumasok na rin ako sa aking kwarto. Nang sumunod na araw, nang nagwawalis ako sa may bakuran, ay napansin ko na naroon na naman yung ibon. At para ako nitong pinagmamasdan. Kaya minadali ko na yung pagwawalis at naisip kong pumasok na lang uli sa bahay. Ngunit narinig ko si ate na biglang dumaing at tinatawag niya ako. Kaya patakbo akong pumasok. Naabutan ko siyang halos nakahiga na doon sa may sopa at napapangiwi sa sakit. Hindi ko naman alam kung ano ang aking gagawin kaya akin siyang tinanong. Inutusan niya ako na kunin yung pamahid doon sa kanilang kwarto. Mabilis naman akong kumilos at sinunod yung kanyang utos. Pero matapos niyang makapagpahid ay hindi pa rin nawawala yung sakit na kanyang nararamdaman. Natakot akong bigla dahil nag-alala talaga ako para kay ate. Pinagpapawisan na rin kasi siya noon ng todo at namumutla na. Tumayo ako at lumabas ng bahay. At nang makita ko na naroon pa rin yung ibon sa sanga ng puno, ay dumampot ako ng bato at akin iyong binato. Binugaw ko iyon palayo at nagawa ko namang mapaalis. Wala rin talaga akong ideya kung bakit ko ginawa iyon. Basta iyon lang ang naisip ko. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, ay napansin kong umayos na rin ang pakiramdam ni ate kahit paano. At sinabi nga rin niya sa akin na humupa na yung pananakit ng kanyang tiyan. Dahil doon, ay lumakas yung hinala ko na may kinalaman yung ibon sa pananakit ng tiyan ni ate. Kaya sinabi ko sa kanya yung aking mga naobserba na yon. Pero hindi niya makuha at magawa ng koneksyon. At parang ayaw niyang maniwala sa akin. Nang dumating si kuya kinagabihan, ay sinabi ko rin sa kanya ang tungkol doon pero pareho sila ni ate na nagdadalawang isip na paniwalaan ako. Dahil kahit ako man, ay hindi ko rin kasi masabi sa kanila ng diretso kung ano talagang naiisip kong kaugnayan ng ibon na iyon sa pananakit ng tiyan ni ate. Natatandaan ko yung naikwento sa amin ng lola namin noon na yung mga aswang ay may kakayahang mag-anyong ibon o di kaya naman ay may mga alaga silang ibon na siya nilang inuutusan para magmanman. Pero alam kong hindi maniniwala sa akin si kuya dahil laking Maynila ito. Kaya hindi na lang ako nagpumilit. Ginawa ko na lang yung mga
dapat kong gawin na sa tingin ko ay tama. Sabi kasi sa amin ni Lola, ang mga aswang ay takot sa bawang at asin. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip kong wala namang mawawala kung aking susubukan. Kaya nung pumasok na sila sa kanilang kwarto, ay nagsabit ako ng bawang doon sa may bintana at pinto. Pati doon sa maliit na siwang sa may tapat ng lababo ay nilagyan ko rin. At binudburan ko ng asin yung mga pasamano. At bago ako pumasok ng aking silid, ay nilagyan ko rin ng asin yung harapan ng kwarto nila ate. Naglagay din ako ng asin sa harapan ng aking pinto. At kahit paano ay napanatag na ako at nagawa kong makatulog ng mahimbing. Pero nung mga mag-uumaga na, ay nagulat ako dahil sa malakas na sigaw ni ate. Napabalikwas akong bigla at agad na napatayo. Pumunta ako sa kanilang kwarto at doon ay naabutan ko siya na umiiyak na sa balikat ni kuya. Nagkalat din ang dugo sa kanilang higaan. At napatingala ako nang mapansin ko yung butas doon sa may bubong, na nakatapat mismo iyon sa higaan nila. Nakunan si ate. Nawalang bigla ang anak nila. Galit na galit sila mag-asawa dahil sa nangyari. Lalo pa nga at 8 buwan na ang tiyan ni ate. At panganay pa naman sana nila iyon. Ang hinala ko talaga ay yung babae na nakita ko sa bayan ang may gawa noon. Sabi kasi ni Lola, ang mga aswang ay may malakas na pang-amoy. Kaya naniniwala ako na dahil doon, kung kaya nagawa nitong masundan kami ni ate sa bahay. At hindi talaga tinigilan hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang pakay. Nung una, kahit ako man, ay hirap din na paniwala ang nangyari ang lahat ng mga bagay na iyon. At alam kong para sa iba ay hindi sapat na basihan yung butas na naroon sa bubong. Pero magkaaganon pa man, para sa akin ay sapat ng ebidensya yon para sabihing aswang ang kumuha ng sanggol ni ate sa kanyang sinapupunan. Dahil wala naman dati yung butas na yon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari halos mag-iisang taon na rin ang nakalipas. Tungkol po ito sa nangyari sa kalugar po namin dito. Tatawagin na lang natin sa pangalang Annalyn. Bali kakilala po namin siya. Hindi nga lang kami masyadong close dahil iba ang kanyang mga kabarkada. Namatay po si Annalyn. At nung nakipaglamay kami, ay nagkwento yung kanyang kuya. Sabi nito, pangarap daw talaga ng kapatid niya ang magkaroon ng motor para may magamit sa pagpasok. At hilig din talaga nito ang pagmumotor. Kaya nag-ipon yung kuya niya para mabilan siya kahit na segunda mano lang. Pero dahil sa nangyari ay nagsisisi na ito kung bakit pa niya binilan ang kanyang kapatid, na dahil doon kung kaya ito namatay. Kung wala daw kasi sana ang motor na iyon, ay siguradong mananatili lang ito sa kanilang bahay at hindi magagawa makagala kapag gabi. Nangyari kasi ang trahedyang iyon ng isang gabi ay maisipan ni Annalyn na magmotor at isinama nito ang isa nilang kapatid na mas bata sa kanya. Ang kapatid nilang ito ay may kapansanan sa pag-iisip. Hirap din itong magsalita. Kaya nga hindi nila alam kung kanila bang paniniwalaan ang mga
sinasabi nito. Dahil ayon sa kanilang kapatid, nang kasalukuyan na silang bumabiyahe, ay nakiusap siya sa kanyang ate Annalyn na ihinto muna nito yung motor dahil siya ay iihi. Na ginawa naman kaagad ni Annalyn. Pero nang umiihi na raw siya, ay bigla na lang niya nakita ang isang malaking aso na nilundag yung kanyang ate at natumba ito nakasama yung motor. Nagmadali naman ang kanilang kapatid na saklolohan si Annalyn. Kumuha siya ng pamalo at tinakbo ang kanyang ate. Mahaba yung kalsada na yon at bihira kasi ang dumaraan at talaga namang may kadiliman doon. Kung kaya nga iniiwasan iyon ng marami na taga sa amin. Kwento pa ng kanilang kapatid, nagulat daw siya nang makita niyang hindi na aso ang nakaibabaw sa kanyang ate, kundi isang lalaki. Isang maitim na lalaki na kinakagat sa liig ng kanyang ate. Kaya sa takot niya ay hindi niya naituloy na hampasin yon. Bigla siyang napahinto. At nang bigla itong lumingon sa kanya, ay dito na siya nagtatakbong palayo dahil binalot na siya ng takot. Hindi naman daw siya hinabol nito. Sa halip, nakita niya itong itinuong muli ang atensyon sa ate niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa may nakita siyang kotse na paparating kaya lakas loob niya itong hinarang. At kahit nahihirapan magsalita at nauutal, ay humingi ng tulong. Nang makita naman ang ayos niya ng mga sakay ng kotse, ay napansin kaagad nila na mayroong kinakatakutan yung bata at kailangan nito ng tulong. Kaya sa pamamagitan ng mga pagkumpas nito, ay kanila siyang sinundan. At nakita nga nila yung wala ng buhay na katawan ni Annalyn. Nagtamo ito ng malaking sugat sa kanyang leeg na siya niyang ikinasawi. Ayon sa mga taong unang nakakita ng bangkay, hinala nila ay hold up ang nangyari. Pero wala namang nawala sa mga gamit ni Annalyn. Kahit yung motor ay naandun rin. Sabi naman ng nag-imbestiga, maaaring pinagtangka ang gasain ang biktima ngunit dahil lumaban kung kaya pinatay. Pero ang kanilang kapatid, aswang umano ang pumatay sa kanyang ate at wala nang iba pang motibo. Pero dahil nga sa may kapansanan ito kung kaya hindi nila ito basta-basta mapaniwalaan. Ito ay karanasan ni Tatay Franco na ibinahagi sa inyong lingkod. Ayon sa kanya, naganap ito noong taong 1972 sa isang bayan sa lalawigan ng Visayas. Pagsasalaysay niya, noong mga panahong ito ay napakahirap ng kanilang pamumuhay. Kung kaya, kung saan-saan sila napapadpad para lamang makapagtrabaho nang upang sa ganon ay kanilang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mag-anak sa araw-araw. Minsan, kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na si Emilio, ay niyaya sila ng kumpare ng kanilang ama na magtrabaho sa isang bayan. Sabi kasi ng kumpare ng tatay nilang si Mang Ador, nangangailangan ng dagdag na trabahador ang isang mayamang pamilya sa bayan na iyon. At maganda umano magpasweldo ang mga ito. Kung kaya pumayag ang kanilang ama na si Mang Dolpo at isinama silang magkapatid.
Malayo ang nasabing bayan mula sa kanila. At yun pa lang ang unang pagkakataon na makararating sila sa lugar na iyon. Nang dumating sila sa lugar na iyon, ay nalaman nilang may iba pa palang mga trabahador na nagmula sa ibang lugar na kanilang makakasamang magtrabaho ng ilang araw doon. At mayroon dalawang magkatabing maliit na kubo na siyang nakatalaga para tuluyan at tulugan nila. 18 anyos na si Tatay Franco noong mga panahong iyon, habang yung kapatid naman niyang si Emilio ay 15 anyos pa lamang. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, kung kaya sa halip na nasa paaralan ay kasakasama sila ng kanilang ama sa paghahanap buhay. Sa tansya ni Tatay Franco ay hindi bababa sa 12 ang bilang nilang lahat na mga naroon para magtrabaho. Hindi sinabi sa kanila kung ilang araw silang magtatrabaho doon, at hindi rin nila matiyak kung kailan nila iyon matatapos, pagkat napakalawak nung palayang iyon. Wala namang problema para sa kanilang mag-aama, pagkat trabaho naman talaga ang dahilan kung bakit sila nagpunta roon. Mas matagal ay mas mainam, pagkat mas malaki din ang maiuuwi nilang pera. At wala rin namang problema pagdating sa pagkain, dahil sagot lahat nung nagpapatrabaho. Sa unahan ng kanilang tinutuluyan ay naroon naman yung malaking bahay kung saan nakatira yung may-ari. At tuwing oras ng pagkain ay dinadalhan lamang sila ng mga tauhan nito. Natatandaan pa nga ni Tatay Franco na nung unang araw nila doon ay maaga silang pinatigil sa pagtatrabaho, pagkat nagdaos ng isang kasiyahan kinagabihan. Kaya hapon pa lang, pagkatapos ng kanilang trabaho, ay pinatulong naman sila sa paghanda. Tumulong sila sa pagkatay ng mga hayop na siyang ihanda. At masaya ang naging unang gabi nila doon. Nabusog at nalasing silang lahat. Wala silang kamalay-malay na mayroon na palang nakaambang na napakalaking panganib para sa kanila. Halos hindi na nila maiakbang pa ang kanilang mga paa pauwi sa kanilang mga tinutuloyang kubo. Susuray-suray silang naglalakad sa daan na mga magkakaakbay. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay naroon na ang mga tauhan ng may-ari at may dala ng pagkain para sa kanilang agahan. Buong araw sila nagtrabaho at humihinto lamang sa tuwing sila ay kakain. Sa gabi ay maaga silang nakakatulog dahil na rin sa pagod na kanilang nararamdaman dahil sa maghapong paggawa. Kung kaya hindi na nila naririnig yung mga nakakakilabot na huni. Nakakakilabot iyon dahil kahit sinong taga roon ang makakarinig ay alam na huni iyon ng aswang. Pero dahil sa pagal ang kanilang mga tawan, kung kaya maaga silang mga nakakatulog, kaya payapa ang lahat at wala silang nararamdamang kakaiba. Pero hindi si Tatay Franco, dahil simulat sa pool ay may problema na siya sa kanyang pagtulog, kung kaya
Naririnig niya ang mga huni na iyon. Maging yung mga yabag na umaali-aligid sa palibot ng kanilang tinutulugan ay kanya ring nararamdaman. Pero nananatili lamang siyang tahimik at nakikiramdam. Ngunit alerto siya at lagi niyang katabi sa pagtulog ang kanyang patalim na pinanday pa mismo ng kanyang lolo nung ito ay nabubuhay pa. Hindi niya ito inihihiwalay sa kanyang katawan at nakahanda siya sa anumang maaaring mangyari. Nang ikatlong araw na nila doon, ay may isa pang napansin ang binatang si Franco. Magtatanghali na ay hindi pa rin niya nasisilayan yung binatang aksidente niyang natapakan nung sila'y iinom ng tubig. Hanggang sa hapon na at malapit na silang tumigil sa paggawa, ay hindi pa rin niya ito nakita. Kung kaya, hindi na siya nakatiis pa at pasimpleng nagpunta sa kabilang grupo upang mag-usisa. Nalaman niyang umuwi na pala ito. Nagpaalam daw ito sa kanyang mga kasama na uuwi na. Kung kaya, pinapunta sa malaking bahay upang ibigay sa kanya yung kanyang sweldo. Pero sa kabila ng impormasyong iyon, ay hindi pa rin napanatag si Franco at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na mayroong mali. At unti-unti ay hindi na niya nagugustuhan ang manatili pa sa lugar na iyon. May kung anong bumabagabag sa kanya, ngunit hindi naman niya matiyak noong mga sandaling iyon kung ano. At habang lumilipas ang araw, ay napapansin din niyang mas dumarami ang mga matang nagmamatsyag at nakabantay sa kanila. Bukod doon, pakiramdam niya ay patuloy silang nababawasan sa bawat paglipas ng mga araw. Na sa tuwing magtatanong siya, ang nakukuha niyang sagot ay umuwi na ang mga ito. At yung kumpare ng tatay nila na si Mang Ador, ni minsan ay hindi niya nakitang nagtrabaho na kasama nila. Bumibisita lang ito doon sa kanilang pinagtatrabaho ang lupa. Pero madalas ay naroon lang ito sa malaking bahay. Nang ikalimang gabi na nila doon, matapos makakain, ay nagpasya na si Franco na kanyang aalamin kung ano talaga ang totoo. Nakapagdesisyon na siya na kanyang pupuntahan ang malaking bahay. Hindi niya muna ipinaalam sa kanyang ama at kapatid ang mga nararamdamang hindi maganda. Naisip niya kasing mas mainam na muna yung ganon. Kaya nang makita niyang natutulog na silang lahat, ay pasimple at maingat siyang lumabas ng kanilang tinutulugang maliit na kubo. Sa likod siya dumaan dahil sigurado siyang may mga matang nakabantay sa kanila. Lalo pa nga't naririnig niya yung huni ng mga aswang. At hindi niya binaybay yung daan papunta sa bahay ng may-ari. Sa halip ay sa likurang bahagi siya dumaan. Panandali ang sinanay muna ni Franco ang kanyang mga mata sa kadiliman ng gabi. Nakakatakot ang paligid. Ibang-iba ito kapag araw. Nakakakilabot iyon
At lalo pa siyang nangilabot nang magsimula na ngang humuni ang aswang, na ilang sandali lang ay nasiguro niyang hindi lang iyon nag-iisa. Bigla siyang nagdalawang isip. Parang ayaw na niyang tumuloy. Pero naisip niya hindi lamang ang kanyang kapakanan, kundi maging ng kanyang ama at kapatid. Gayon na rin ng iba pang mga naroon, na ang tanging hangad lamang ay ang kumita ng salapi para may maipangtustos sa kani-kanilang pamilya. At ngayon ay nalalagay pa sa peligro ang kanilang mga buhay, na sa halip na kumita ay kanila pa palang ikapapahamak. Iyon ang nagbigay sa kanya ng dahilan at lakas ng loob na ipagpatuloy ang balak niyang alamin kung ano talaga ang katotohanan. Pagkat hindi lamang dumaraan yung mga aswang na kanyang naririnig, malakas ang kutob niyang taga roon lang ang mga ito. At makalipas ang ilang minuto ay narating na niya yung bahay ng may-ari. Napansin niyang maliwanag sa loob, kaya nasiguro niyang hindi pa sila natutulog. Dahan-dahan niyang nilipot ang bahay at humanap ng paraan kung paano niya makikita ang loob, hanggang sa mapadako siya sa likurang bahagi noon, doon sa isang panig na mayroong bintana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at sumilip, at nabigla siya sa kanyang nakita. Naroon at natitipon ang ilang mga kalalakihan, kasama ng may-ari at ang kumpare ng kanilang ama na si Mangador. At tama nga ang kanyang hinala, tagaroon lang ang aswang, pagkat aswang silang lahat. Napayuko si Franco dahil sa laki ng problemang kanilang kinakaharap. Hindi niya lubos maisip kung paano ba silang nasadlak sa ganong sitwasyon. At mas ikinagimbal pa niya ang sunod na nangyari. Ilan pang kalalakihan ang pumasok, at may buhat-buhat silang isang katawan. Kanila iyong iniga sa mahabang mesa kung saan sila nakapalibot. Ayon pa kay Tatay Franco, hindi na bagong bagay sa kanya ang tungkol sa mga aswang, dahil noon pa man ay marami ng mga naganap na may kinalaman tungkol sa mga ito. At aminado silang ang kanilang lalawigan ay pinamumugaran talaga ng angkan ng mga aswang. Pero wala kahit sa hinuha niya na masasaksihan niya mismo iyon at personal na mararanasan. Sabi pa niya, bagaman tao ang kanilang mga katawan, ng pagkakataong makita niya sila, ay hindi mo naman mababaka sa kanilang muka ang kahit katiting na anyo ng isang tao. Ibang-iba na ang kanilang mga itsura. Animoy mga patay na namumutla ang kanilang mga muka, habang ang palibot ng kanilang mga mapupulang mata ay nangingitim. Matutulis din ang kanilang mga ngipin na mas mahaba kaysa sa karaniwan, at yung kanilang mga kamay ay mas malaki at tinutubuan ng mahabang mga kukong matitigas. At kapansin-pansin din yung mga naglalaki ang ugat
sa kanilang mga braso at ibang bahagi pa ng katawan. Hindi nagtagal ay narinig niya nagsalita yung may-ari at sinabing, iyon ay pasimula pa lang. Ituring daw nilang isa lamang iyong pampagana na kanila na munang pagsaluhan at pagdamutan. Dahil sa pagsapit umano ng kabilugan ng buwan, ay idaraos na nila ang kinasasabi kanilang piging, kung saan ay hindi umano nila kailangang magsalo sa iisang katawan at ilang oras na lang ang kanilang hinihintay. At nang ibigay na ng may-ari ang hudyat, matapos na itaas nito ang kanyang dalawang kamay na para bang ipinagpapasalamat at nagpupuri sa dyablo na kanilang sinasamba, ay sinimulan na nilang lapain ang katawang nakahain sa kanilang harapan. Nagtilamsikan ang mga dugo sa iba't ibang direksyon. Animoy mga gutom na gutom at uhaw na uhaw ang mga ito, na nasabi ni Tatay Franco sa kanyang sarili na hindi pala sila naroon para gumapas, kundi naroon pala sila para gapasin ng mga ito. Sigurado si Franco na yung pinagsasaluhan nila ay isa sa kanilang mga kasamahang trabador. Napahawak ng mahigpit si Franco sa kanyang patalim. Pinaglabanan niya ang takot at sinabi sa sariling hindi siya papayag na basta lang magpapalapa sa kanila nang hindi lumalaban. Napatiimbagang siya at sinabing kung siya man ay mamamatay, ay magsasama talaga siya ng isa. Sinamantala na niya yung pagkakataon habang abala pang nanginginain ang mga ito. Nagmamadali niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tinutulugan. Pagdating niya doon, ay pinakalma niya muna ang kanyang sarili. Nahiga siya sa tabi ng kanyang ama at kapatid. Pasimple niyang ginising ang mga ito. Sinabi niya sa kanilang huwag silang mabibigla. Pero mayroon siyang nadiskubre at nais niyang malaman nila ang tungkol dito. Nang sa ganon, ay makapag-isip na sila ng mabuting paraan para makatakas sa lugar na iyon. Hindi naman nahirapan si Franco na maipaunawa sa kanila yung matinding sitwasyon na kanilang kinakaharap. Naniwala din kaagad ang kanyang ama at kapatid dahil sa hindi naman siya palabirong tao at sinsiro siya sa kanyang mga sinasabi. Kilalang kilala nila ang ugali ni Franco. Napagkasunduan nilang ipagbigay alam na rin sa kanilang mga kasama ang natuklasang iyon ni Franco. Kaya binutas nila yung sahig na yari sa kawayan na kanilang tinutulugan. Sa silong dumaan si Franco para puntahan yung katabing kubo kung saan naman natutulog yung iba pa nilang mga kasama. Ginamit niya yung mga kawayang kanilang binaklas at ipinadaan sa siwang ng sahig upang gisingin ang mga ito. Tinusok-tusok niya ang kanilang mga katawan upang magising. At nang magising ang isa sa kanila, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang sinabi yung kanyang natuklasan at yung plano nilang pagtakas. Ipinabutas din niya yung sahig ng kanilang tinutulugan at sinabihang doon din sila sa silong dumaan
Pagpakaran ng ilang pang sandali ay nasa silong na silang lahat at nakahanda ng umalis. Nang biglang nakarinig sila ng mga tinig. Nang sila ay sumilip, napansin nilang unti-unti nang lumalabas ang buwan. Kung kaya nagmadali na sila. Sa likurang bahagi sila ng kanilang mga kubo duman. Maya-maya, ng mga ilang metro na ang layo nila mula doon sa kubong kanilang tinutulugan, ay narinig nila ang malaki at malakas na boses na sumigaw. Naisip nilang marahil ay natuklasan na nitong wala na sila doon. Kaya mas nagmadali pa sila. Hawak ang mga itak at patalim ay sinuong nila yung masukal na kagubatang malapit doon. Sa isang iglap lang ay narinig na nila yung mga huni ng aswang. Kung kaya, nagpasya silang magtago na lang muna. At kung sakali man at dumating talaga sa pagkakataong makita sila at maabutan ng mga ito, ay lalaban sila. Naisip din kasi nilang ilang oras na lang ay mag-uumaga na. Sisikat na rin ang araw. At mas ligtas kung sa araw na lang sila maglalakad pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ni isa sa kanila ay wala talagang natulog. At awa naman ng Diyos, hindi sila napahamak. Sumikat ang araw at nakauwi silang lahat na ligtas. At iyan ang totoong karanasan ni Tatay Franco. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.